Walang hiya talaga itong mga buhaya, mga kababayan, ano? Walang paglagyan sa kakapalan ng mukha, mga kababayan. Lalong-lalo na itong abanting iyan. Akalain nyo, mga kababayan, gusto pa nilang mag-sorry. Itong whistleblower, mga kababayan, na si Mayor Magalong. Dahil, sinabi daw ni Magalong, mga kababayan, na nangurakot sila sa flood control. At sa kaban ng bayan. Kaya ang sabi ni Abante, mag-sorry ka, bawiin mo yung sinabi mo. Or else. Or else what? Ang kakapal ng mga pagmumukha, mga kababayan. Etong si Abante, tipikal na makapal ang mukha. Dahil unang-una, di ba hindi ito nanalo sa halalan, mga kababayan, sa botohan? Olats yan Pinadisqualify ang kalaban. Ang kapal ng mga pagmumukha, mga kababayan. Kung ako niyan, hindi ako nanalo sa botohan, hindi ako ang pinili ng taong bayan, tapos na-disqualify yung nanalo, mga kababayan, hindi ko tatanggapin. Hindi ako pinili ng taong bayan Pero itong si Abante, siya pa, mga kababayan, ang nasa likod ng disqualification ng number 1. Tapos ngayon, mga kababayan, bida-bida. Bida-bida na naman sa Kongreso at gustong mag-sorry si Mayor Magalong, mga kababayan, sa pag-e-expose ng mga kurakutan ng mga buhayang ito. Kapal na mukha. Kapal talaga. Panoorin niyo po. Hindi ako magsosorry. Itong Yan, Magalong. Huwag kang magsorry. Bakit siya magsosorry? Totoo naman ang kanyang sinasabi, mga kababayan. Iniit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi siya magbibigay ng public apology sa mga kongresistang umano'y tinamaan ng kanyang mga pahayag kaugnay ng issue ng Umiyak, mga kababayan, no? Iyakan sila. Umaray! Tapos binibira na si Magalong, mga kababayan. katiwalian. Bakit naman ako mag-public apology? Talaga. Bakit naman ako Eto ang hamon namin, ha? Abante liling. Abante liling. At mga kasamahan mong mga kongresista, kung ipagsosorry mo si Magalong dahil sinabi niyang kurakot ang mga congressman, hamon namin sa'yo, pagsorihin mo rin si Bangag, si BBM. Sige, matapang ka, Abante. Sabihin mo rin kay BBM na magsorry siya dahil si BBM mismo nagsabi sa kanyang SONA SOP for the boys. Yung mga tongpats, mga kababayan. Bakit hindi ka mag-demand ng sorry kay BBM? Sinabi niya rin yan. Gaya lang din na sinabi ni Magalong, mga kababayan. Itong mga kongresista, mga kababayan, matapang lang dito sa mga maliliit, mga kababayan. Diyan sila bully. Sinabi ko na yan Sinabi ko na yan At the end of the day, I will not. I will not. I will not. I will not. Tingnan nga. Abante. Ikaw nga dapat mag-sorry, Abante. Hindi ka nanalo Pinalalo lang ng Comelec, mga kababayan. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Supposedly daw, di ba, mayroon ng ruling ng Korte Suprema. Kung mayroong ganyang ma-disqualify, magsasagawa ulit ng special election, mga kababayan. Hindi. Comelec lang ang naghalal sa kanya, mga kababayan, hindi taong bayan. Comelected. Ating kung saan pupunta yung kanilang investigasyon o yung kanilang committee hearing. Hintayin natin. Nakakatawa nga, no? Ang mga buhaya, mga kababayan, sila lang din ang nag-iimbestiga. Walang patutunguhan yan. No, ang patutunguhan yan, mga kababayan, Dolomite. Doon sa Dolomite nila, totoo niyang, mga kababayan, yung mga CC. Pero hindi ako mag-apologize. Never. Umalma mga kongresista matapos tawagin. Umalma, iyakan ang mga kongresista. Sige, mga kongresista, pagsurihin nyo din si BBM. Kung pagsusurihin nyo si Abante. Ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isang moro-moro o palabas lamang ang investigasyon ng Kamara kaugnay Focus. sa flood control projects. Lokohan. Ayon kay Magalong, may ilang mambabatas ang sangkot sa mga Kaungasan. questionableng proyekto. Hamon Kabuhayahan! naman ng mga kongresista Kaya naman pala, mga kababayan, nasasabi natin House of the Crocs dahil eto na na-expose na, mga kababayan. Ayaw man nilang aminin yan. Ayaw nilang aminin dahil sino ba naman ang aamin, mga kababayan? Pero common knowledge na. Kahit sinong magsabi, mga kababayan, magtanong ka, anong one word lang pwede mong i-describe na hayop dito sa Congress, kung anong i-describe nila? Buhaya. Majority ng mga Pilipino sasabihin, ang i-describe ko dyan sa Congress, buhaya.
Labas ng matibay na ebidensya at pangalanan ang mga tiwaling opisyal para hindi sila Lahat. Sige, open your books. Ito na lang ha. Lahat kayo, open your books. Matagal na yung panawagan ni PRRD, mga kababayan, di ba? Dito sa mga kongresista. Kung inosente talaga sila, open your books. Dahil itong kanilang audit sa COA, mga kababayan, certification lang. I certify, I am Benny, Pastor Jack Abante, certify that nagastos ko na ang aking pondo. Yan lang, mga kababayan, certification. Liquidation by certification. Walang resibo-resibo, walang kahit ano, basta napirmahan lang nila ang certification, mga kababayan, okay na. Yan lang ang required ng COA, mga kababayan. Yan ang batas na ginawa din nila, mga congressman, mga kababayan. lahat nadadamay. Open your books. Sige. Pakita nyo na hindi kayo nangurakot. Ipakita ninyo kung magkano ang budget na na-funnel sa inyo, saan niya napunta. Kami, ang taong bayan, ang mag-o-audit sa inyo. Sige. Anyway, lahat kayo, public officials dapat open kayo. Simula ng lahat mga kababayan, mga allowances, mga projects na na-funnel sa kanila, ipakita nila. Mga resibo. Kung mapapakita nyo iyan, dyan lang namin sasabihin na malinis kayo. Ganyan, magkakasama natin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor Magalong. Magandang tanghali, Cheryl, at sa ating mga listeners. Mayor, nanawagan po si Congressman Benny Abante. Abante liling. Nabawiin nyo raw ho yung inyong pahayag laban sa mga kongresista. Hoy, Abante, sabihin mo rin yan kay BBM, bawiin niya ang kanyang sinabi. Sige, kumatapang ka. Ano po ang sagot nyo rito? Never! Never! Unang-una, hindi naman dapat ako mag-apologize. Kaya nga, no? Sila dapat na mag-apologize. Ay, Diyos ko. Namihasa yun si Abante, mga kababayan, dahil nung TRICOM, di ba, yung sa vlogger, mga kababayan, si MJ, at saka si Crizette, pinilit niyang mag-sorry, mga kababayan. Mag-sorry ka, kundi kulong ka. Gawin mo yan kay Magalong. Ewan lang natin kung kaya mo. Hindi ka kauurungan ni Magalong. PMA yan, mga kababayan. May integridad yan. Dahil sa ginagawa nila sa taong bayan. Kaya nga sila sinabihan na mahiya kayo. Di ba dapat, senyalis na yun, dapat sila mag-apologize? Sila dapat ang mag-sorry, mga kababayan, ng mga buhaya, no? Ito pang mga nagko-call out ang kanyang pagsusorry. Ako mag-apologize, ito naman. Totoo. Pangalawa, alam naman nila kung sino sama nila Alam nila, mga Unang-una, kababayan. ulitin ko. The fact, mga kababayan, na alam nila. Although, hindi lahat, ha? Ewan na natin kung hindi ba lahat. Pero, the fact na alam nila na ginagawa yan ng kanilang mga kasamahan at nananahimik lang sila. They are accessory to the crime. Uli, alam ko na hindi lahat, marami rin matitino dyan sa Kongreso. Pero sila, kapwa nilang kongrista, kilala nila kung sino yung may mga kalokohan dyan. Hinahayaan lang nila. Diba? Pinag-uusapan yan Kaya, yung paano ka magtitiwala sa, alam mong kayo yung tinawag na mahiya, batas magkakanta kayo ng sariling investigasyon. Ititwist nila kasi ang investigation dyan, mga kababayan. Mamimili lang sila ng sisisihin. Ewan ko lang kung saan tutungo yung investigasyon nila. Tingnan nga natin yung endgame niyan, kung ano yung mangyayari dyan. Walang endgame yan. Katulad ng Quadcom, mga kababayan, walang endgame, di ba? Ang purpose lang nila ng Quadcom na iyon, mga kababayan, makakuha ng evidences o ginamit ng evidence ng ICC, mga kababayan, yung resulta ng Quadcom, kulong si Digong. Kaya, wag niyong sabihin walang kinalaman si Bangag at si Tambalostos, mga kababayan, dahil malaki ang parte nila, mga kababayan, sa pag-release ng warrant of arrest ni PRRD. Dahil doon sa kasinungalingan, di ba? Lies and all the lies, mga kababayan, ang lumalabas doon sa Quadcom. Yun ang ginamit ng ICC. Mayor, sabi nyo nga po ay hindi nyo nilalahat. At alam nyo may mga matitinuri namang mga kongresista. Siguro po kaya po nagre-react, nadadamay na yung buong kamara. Kung hindi sila kasali, pangalanan nila, mga kababayan, yung alam nilang mga kongresista. O di ba kaya, ilabas sila. Narito ang mga budget na natanggap ko. Eto. Wala ni isang flood control. At lahat ng proyekto dito, may napuntahan. At ang nakakapagtaka, mga kababayan, tahimik dito ang Makabayan Black. Di ba?
tahimik pa sa sementeryo mga kababayan. Kasi na Renato Babalo, wala na. Walang rally mga kababayan. Dahil isa din sila mga kababayan. Eto mga kongresistang mga makabayan black. Isa din ito sa dapat imbestigahan dahil billions and billions of pesos na mga kababayan ang nakuha nila ever since na naupo sila dyan sa Kongreso. Bilyones na mga kababayan simulat sa pool. And then, wala ni isang poste ang makikita mo mga kababayan na ipatayo. Ang hamon din nila sa inyo, maglabas na daw ho kayo ng pangalan. Sige, mag-name ka ng isang kongresista dyan. Hahamunin natin. Ilabas ang kanyang gastos. Kanyang natanggap, kanyang audit. O i-audit natin. Di ba lahat ng mga tao dyan, mga kababayan, mayroong sabit. Sa tamang panahon at sa tamang forum, no? Sa tamang panahon at sa tamang forum. Unang-una, parang bait yan eh. Bait Maglalabas talaga. nila ako ng Oo. pangalan. Ang gagawin ng mga yan, kakasuhan nila ako ng katakot-takot. Oh. Oo. Huwag kang kumagat, Cheryl Crossing. Alam niyong bait yan eh. Oras ko, papiprepare ko ng mga affidavit ko, kapiprepare ko sa mga kasong ipapile nila sa akin. Wala nang maano mga kababayan. Mauubos ang oras ni Magalong dyan sa kadidepensa kapag papangalanan niya. Ganun naman talaga yung mga yan. Mm. Kaya Sa dami ba naman yan, Sa tamang panahon at sa tamang tao at sa tamang forum, doon po ako maglalaban. Mm. Kailan po kaya yung tamang panahon, tamang forum at tamang tao? Yang kay Magalong mga kababayan panawagan yan sa tamang otoridad. Itong mga ombudsman, itong COA, o kumilos kayo. Kumilos kayo. Ang problema mga kababayan, nabibigyan din ng pera. Lahat po naghihintay. Mayor Magalong. Oo, dinidiscredit ni mga kababayan ng Cosim. Mm. Hindi ka may mga Nagmaasin, May Bakson. Nakala ko ba ipapatawag nila ako? Inintay ko nga na ipatawag nila ako. Eto. Pag kayo po pinatawag, Hindi na napatawag mga kababayan. ay tingin nyo po, doon po ay sasabihin nyo ang mga nalalaman ninyo, ang konkretong mga nakuha nyo pong mga detalye. Doon nyo po isisiwalat na. Mm. Saan ka ba panig, Cosim? Parang dumidepensa pa sa mga buhaya mga kababayan. That would again depend kung ano yung tanong nila, no? Cheryl. So siguro, I'll just cross the bridge when I get there. Hanggang ngayon po ba, wala pang naipapaabot sa inyo? Yan kasi mga kababayan, mahirap kasi yan dahil systemic na isang corrupt institution na ang kabangga mo mga kababayan. Kung isang tao, dalawang tao, tatlong tao, madaling i-point out yan. Pero sa sobrang dami, paano yan? Ang tamang step talaga dyan mga kababayan ang tamang step ay gumawa ng batas mga kababayan kung talagang seryoso si BBM. Mag-endorse siya ng batas mga kababayan ng transparency dyan sa paggamit ng budget ng mga kongresista. With all the resibo, hindi yung certification lang. Kung naimbitasyon ang Kamara, Wala pa naman. Naghihintay nga ako Sa ngayon, wala pa naman, Cheryl. para naman po kay Congressman Zia Adyong, nakakainsulto. Isa pa yang sinasabi ng mga taga Mindanao mga kababayan na nag-traitor sa taga Mindanao. Ho, sa Adyong, Muslim community. wag mong gamitin pati Muslim community adyong hindi natutuwa sa iyo. Mga paggamit po ninyo ng salitang moro-moro. Ano ho ang tugon nyo dito, Mayor? Hindi naman 'yon ang point Yung paggamit niya ng word na moro-moro mga kababayan, hindi naman patungkol doon sa mga kababayan nating mga Islam o Muslim. Doon naman dito sa pinaggagawa nito mga kababayan. Alam mo, kung titingnan mo sa dictionary, yung moro-moro, parang komedyante yan Diba? Yun ang kwan dyan komedyante. It's not at all designed to disrespect the Muslim community. Oo nga. Ito si Adyong lang binibigyan mga kababayan ng ibang kahulugan dahil makabangag yan Bangag Pilipinas. Kakampiyan dyan na natambalos-los. More than a decade ako dyan sa Mindanao. I fought for the Muslim people. I fought in Sulu. Wag mong kagatin yan, Magalong dahil dinadivert ang usapan. I fought in Basilan. I fought in Maguindanao. Ganyan din sa Agusan Norte. At ibang-ibang lugar Serve siya. dyan sa Serving the sa country, mga Mindanao. kababayan. Diba? Taga Luzon ako, pero nandyan ako, nakikipaglaban ako protect Muslim na Pilipino. At kung titingnan nila, dito sa here, Shopee, na disrespect ko yung Muslim community. No? Bata pa yan, hindi pa niya naranasan kung paano makipaggera at paano makipaglaban para protektahan ang interes at ang kinabukasan ng Muslim communities. How about you, Adyong?
Anong ambag mo dyan sa bayan mo? Balita natin mga kababayan, mga proyekto niyan, nilalagay ang kanyang pagmumukha, pangalan. Kaya wag nilang ibahin, wag nilang dalhin sa ibang... Dinadivert What I lang. mean is, wag nilang i-divert yung attention sa mga ganun. Huwag mo na Mahal patulan. namin ang Muslim community po rito sa syudad ng Baguio. At nung nandyan ako sa Mindanao, mahal ko yung Muslim communities dyan. O Muslim brothers natin, sisters natin dyan. Ang sinasabi ko lang is yung investigasyon na ginagawa nila. Sige, patunayan nyo nga na may pupuntahan dyan. Hintayin natin. Hintayin natin kung anong endgame dyan, Sheriff. Pero kung doon po sa mga, sabi nyo nga, hindi biro, ano, matagal nyo nang inimbestigahan to, yung pangangalap po ng mga detalye, ay ilang pangalan po ang meron kayong hawak? Wala tayong papangalanan. Ilang pangalan po ang hawak ninyo na Diyos ko. may matibay na ebidensya na sangkot po sa korupsyon? Alam mo, Cheryl, you're a classic case of insisting to insist. Classic case of insisting to insist. Oo. Ganyan kakulit ang mga media, mga kababayan. Pinapahamak mo si Magalong eh. Yan ang gusto nila. Magaling ka magtanong. Hintayin na lang natin, Cheryl. Hintayin na lang siguro Kulit natin, mo, ha? Cheryl. No? Oh, Hintayin na lang. mission failed. Opo. Puntahan ko naman po itong pahaging sa inyo ni Congressman Richard Gomez na No, ginagamit. isa pa yan si Richard. Bakit? O Richard, napabilib pa naman tayo mga kababayan dahil hindi pumirma sa impeachment. Eto, pinagtatanggol ang mga buhaya mga kababayan. Richard, kung malinis ka, isabihin mo, ako, hindi ako kasali dyan. Tapos, wag mo nang ipagtanggol yung kasamahan mong mga buhaya. Alam natin eh. Alam natin ang kalakaran dyan. Magpasalamat ka pa kay Magalong dahil mayroong balls mga kababayan na manindigan at sabihin niyang mga bagay na iyan. Institusyon ng korupsyon ang kanyang binabangga mga kababayan. Tapos, ito si Richard. Ay nako, binira si Ito raw Magalong. po yung issue ng korupsyon dahil nga may away lang kayo sa kinatawan kinatawan po ng Baguio City. Bakit daw ho dinadama yung buong Kamara kung may problema lang po sa ilang Bakit hindi pala damay? Talagang damay silang lahat dyan mga kababayan dahil alam nila eh, sa kanilang hanay, andyan ang grabing kurakutan. kongresista? Siguro, there's a compelling reason kung bakit niya ginawa yun. Kasi kaibigan ko yan eh. At honorary member ng klase namin yan. Kaya nagulat talaga ako, bigla siya nagsalita. So, siguro intindihin na lang natin. Sa tingin ko, sabi ko nga, there's a compelling reason why he was forced to say that. Ano kaya ang compelling reason ni Richard? Intindi ko na lang, unang-una, useless lang na makipag-argue kung yung kabilang partido hindi naman nakikita yung katotohanan. Walang appreciation sa katotohanan. Talaga. Kaya na sinabi ko nung isang araw, kung Lahat ng diversionary tactics mga kababayan ginagawa nila. nasanay ka sa kadiliman, you won't Kadiliman. appreciate yung liwanag. Mabuti pa, Goma, Richard Gomez, mag-focus ka na lang doon sa kalaban mong si, Kerwin Espinosa na BFF na ni BBM. Nagkita mga kababayan, si Kerwin at saka si BBM. Grabe yung tawanan. Nag-viral ang picture, mga kababayan. So, ganun na lang siguro, Cheryl. Intindihin na lang natin siya. O kasi sabi niya ho, unahin nyo na muna daw pong ayusin yung mga problema sa Baguio, gaya ng air quality, traffic, basura, at overcrowding daw po. Ano paki niya? Yan si Magalong mga kababayan, matagal na yung nag-a-advocate sa anti-corruption. Bago batikusin ang Kongreso. Ay, Walang paki mga kababayan si Richard dyan. Karapatan niya ni Magalong. siguro maganda pumunta siya rito at magtanong siya sa mga tao dito. Ano na lang Counterpart yan eh. Dating Pangulong Digong mga kababayan, si Magalong, nung pamamalakad bilang mayor. Kung mga ganyang klase tao ang namamalakad sa ating mga cities, lahat ng lugar dito sa Pilipinas, uunlad tayo. awards na natanggap namin kung gano'n kami rito. Ito talaga mga kababayan, Mayor, una na po kayong nanawagan ng independent investigation nga dito sa issue, lalo't pawang mga kongresista ho yung sangkot. Pero sinabi ng pala... Paano na yan? Inabolish si BBM kasi mga kababayan, yung Anti-Corruption Commission, PICC. EO number 1 ni BBM. Pag-abolish sa ahensyang nagpa-fight sa korupsyon, ay nako.
Kaya naman pala. So, na hindi na ito kailangan dahil may direktiba na ang Pangulo sa Regional Project Monitoring Committees. Sa tingin niyo ho ba ay sapat na ho ito? May patutunguhan Iyak na, Kosim, iyak. nga ho ba ito? Alam mo, Cheryl, naniniwala ako na may pupuntahan ito. At naniniwala Hanggat walang nakukulong dyan, mga kababayan, hindi tayo rin maniniwala. ako na may strategy. Siguro magkaiba lang kami ng approach ng ating presidente, no? Pero siguro meron siyang meron siyang strategy, meron siyang direction, meron siyang framework. But at the end, ako naniniwala ako na nagsalita siya at pinangahawakan ko nga yung Ay, binigay niya sa akin. Parang mga kababayan, prenup lang, no, na pictorial. To clear the Marcos name or redeem the Marcos name. Wala natin kung maririnig. Tingnan nyo. Damuhan, mga kababayan, ang nakita. Nasaan flood control natin? Nasaan na yun? Natabunan ba nito mga damo? Okay. Wala ni isang kabilya. Wala ni isang hollow block. Nasaan? Ganyan talaga siya. Wala ni isa. At dito nga, Ay, it's all nako. about leaving a legacy. Kaya siguro Wala ito na, yung sira-sira legacy na niya. si At BBM. sa tingin ko, the president will not miss this opportunity to leave a legacy Ito, completed na daw, mga kababayan. for the remaining 3 years. At Ay, based dun sa nako. mga natatanggap kong impormasyon, sa mga malalapit din sa kanya, nakakilala ko rin. Talagang hellbent siya talaga na tutukan itong matinding korupsyon. Hindi lang sa flood control project, pati iba-ibang mga proyekto na rin na nangyari. Kaya ako naniniwala ako na may pupuntahan ito. Sana Sangayon nga. mo ba kayo sa mungkahin ni former DPWH Secretary Rogelio Singson na kanselahin muna yung flood control projects para bigyan daan ng investigasyon? Well, siguro isa rin yan sa panukala niya, i-cancel muna. Kasi nga matindi yung Bakit hindi i-cancel ang corruption? Bubuo sana ng mga kababayan, no? Another ahensya talagang tagabantay. Yung hindi masusuhulan talaga, mga kababayan. Ang hirap dyan, mga kababayan, walang tagabantay eh. Kaya, kanya-kanyang kurakot, mga kababayan. Huwag isakripisyo ang mga project. Itong mga kurakot ang tugisin. matindi yung yung anomaly, ano? Opo. Pero siyempre, kailangan din sigurong delikadesa. Siguro mag-leave din siya. Ay, hindi na yan magdelikadesa, mga kakapal ang mukha niyan, mga kababayan. Kamay na bakal na ang kailangan. Kasi ahensya na niya, nasa Weak limelight. kasi, no? Weak leader kasi, mga kababayan. Kaya siguro, yun lang ang suggestion ko sa kanya. Pero decision, nasa kanya pa rin. Ito po ay mensahe nyo kay Secretary Bonoan. Lumayas ka na, Bunoan. Ayan ang aming panawagan. Alis ka dyan. Hindi mo binabantayan eh. Layas. Kaya Umalis siguro, ka na, mag-resign ka na. Siguro yun, siguro pinaka-appropriate. Mag-retire ka na lang, Bunuan. Pwedeng wala din siyang mga kababayan, no? Alam dyan talaga. Pero the fact na nangyari yan sa kanyang pamumuno, mga kababayan, bilang DPWH Secretary, command responsibility. Akuin mo. Salanan mo din. He has to Pabaya take the ka. lead. Marami pong salamat sa inyong oras, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Insist. Walang nakita si Kosim na maasim. Ayon kay Magalong, malinaw kung sino ang tunay na sumisira sa imahe ng institusyon, hindi siya, kundi mismo mga mambabatas na sangkot umano Mambubutas. sa anomalya. Unang-una, hindi ako mag-apologize sa kanila. Good. Sila Good. Huwag dapat ang mag-apologize. mag-apologize sa Oo taong nga. bayan sa kanilang Talaga. mga pinaggagawa. Isipin mo, alam naman nila. Marami siyang mga kababayan na kumpirma na mga anomalya dyan. Katulad ng 777, mga kababayan. Inamin mismo na Tiangco na totoo dahil nakatanggap siya. Anong nangyari doon, mga kababayan? Wala na. Wala man lang nag-follow up, mga kababayan, nakasuhan yung ginawa nitong kababalaghan. Na marami sa kanilang kasamahan involved sa katiwalian. Pero nananahimik sila. Alam ko marami rin sa kanila matitino. Yan. Wala natin Pero kung marami masama. ba talaga matitino. Pinabayaan lang natin. Pinabayaan. No? Nananahimik dahil nga ayaw nilang, kumbaga, nangyari sa kanila is tolerance. Tolerance. Matatanda na giniit ni Manila Ayan na ang speaking of makapal ang mukha. Ito no, classic na makapal ang mukha. Hindi nga nanalo. Sa botohan ha, ang nag-proclaim na nitong panalo, mga kababayan, Comelec.
Pero sa taong bayan, hindi yan pinili ng taong bayan. 6th District Representative Benny Abante Kung may na lang ang panalo nararapat niyan, lamang magbigay kapal ng mukha. public apology Tapos ngayon, bida-bida. Wala ka ng mukhang ikaharap, Abante. Huwag kang magpabida dyan, manahimik ka. si Baguio City Mayor Benjamin Nag-demand pa na mag-sorry si Magalong. Wow! Ikaw ang dapat mag-sorry sa taong bayan, Abante. Nagpapadisqualify ka tapos gusto ikaw ipalit. Magalong matapos itong tawaging moro-moro ang nakaambang investigasyon ng Kamara sa flood control projects. Ayon kay Abante, isang insulto sa institusyon Ikaw ang insulto. Uy, mahiya ka, Abante. Go. Binigyan na to ng second chance, mga kababayan, no, para maglaylo. Oh. Ito, mga kababayan, bumalik. Lalong humudas. ang pahayag ni Magalong at hindi dapat lahatin ang mga At ang nakakatawa pa, mga kababayan, nag-ad hominem sila, mga kababayan. Yung mga trolls si Bangag, na tambalos-los. Ang kinukot dyan nila kay Magalong, mga kababayan. Malaki daw ang tenga. Oh. Yan daw, ang tenga, mga kababayan, ni Magalong ang kanilang binibira. Ay, wala na kayong magawa. Oh, na makounter kay Magalong. Hindi nasasaktan dyan si Magalong, mga kababayan. Walang pake. Hindi kagaya ni Torre, mga kababayan. Na insecure masyado si Torre. Ito si Magalong, wala akong pake. Go ahead. Basta kurakot kayo, kurakot. My face is not your problem. kongresista. Giit naman ng alkalde matagal nang malinaw sa mga kapwa kongresista kung ano ang nangyayari, ngunit pinili umano ng iba na manahimik. Dagdag pa niya, manahimik. ang katahimikan Accessory ay of hindi the crime. neutralidad kundi pakikipagsabwatan. Sa buwatan na yan, mga kababayan. Silence is not neutrality. It is Talaga. complicity, it is tolerance. Alam mo Hindi ako naniniwala na wala silang alam. Kaya nga sila naging congressman dahil magagaling sila eh. Kaya imposible naman na Mambudol. wala silang kaalam-alam doon sa mga pinaggagawa ng mga kasamahan nila dyan. Yan ang punto. Alam nila yan. Yan ang Kaya punto, mga kababayan. Dapat kayo po ang Richard, bago ka magalit dyan, sabihin mo, kung ikaw wala kang alam sa mga nangyayaring kurakutan dyan, Richard, hindi ka bagay maging kongresista. Lahat na ng alam, mga kababayan, pati aso ng ating kapitbahay, alam yan. Kung hindi mo alam, tanga ka. humingi ng paumanhin sa taong bayan. Hindi po ako. Pasensya na ho kayo. Mali po yung you're barking on the wrong tree. Barking Binatigos up din the ni wrong Magalong tree. ang aniyay kawalan ng accountability ng ilang contractor at mambabatas na patuloy na nakikinabang sa kaban ng bayan. Partikular niyang tinukoy ang problemadong rehabilitasyon ng Cannon Road na sa kabila ng bilyong pisong inilaan ay nananatiling depektibo. National project kasi yan, mga kababayan. Dagdag pa ng alkalde, apektado rin ang turismo at kabuhayan ng mga mahihirap dahil sa paulit-ulit na kapalpakan ng mga proyekto. Sa huli, nanindigan si Magalong na hindi siya matitinag at hindi kailanman hihingi ng tawad. Aniya, Never kung may say dapat sorry to humingi that. ng Ang nagdedemand ng sorry, mga kababayan, yung pang mga makasalanan. paumanhin, yun ay ang mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Yan ang hamon ni Mayor Benjamin Magalong laban sa mga kongresistang aniyay tunay na sumisira sa integridad ng pamahalaan. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post comments below.